Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang palabas na series na ikukwento natin ngayon ay ang Wanda. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang palabas sa isang sanggol na inilagay sa isang uri ng ilalim lupang santuwaryo. Hindi natin alam kung bakit siya naroon, ngunit ang alam natin ay may isang robot na inatas ang alagaan siya bilang kanyang ina. Inalagaan siya ng robot, tinuruan siya ng lahat tungkol sa daigdig, at kalaunan ay binigyan siya ng pangalang Eva. Nang matutong maglakad si Eva, napansin ng robot na kailangan niya ng kalaro kaya binigyan siya ng manika na pinangalanan niyang Mo. Pagsapit ng 6 na taong gulang si Eva, nagsawa na siya sa paglalaro ng manika at gustong magkaroon ng totoong kaibigan. Ngunit sinabi ng robot na makakahanap siya ng mga kaibigan sa ibabaw ng mundo, ngunit hindi pa ngayon ang tamang panahon. Sa kanyang ika-7 kaarawan, binigyan siya ng robot ng isang OMA device na sumusunod sa bawat utos niya at kayang sumagot sa lahat ng tanong. Inutusan ni Eva ang device na buksan ang pintuan ng santuwaryo para makalabas siya at makipaglaro sa iba, ngunit sinabi ng device na makakalabas lang siya kung makapapasa siya sa kanyang huling pagsubok. Dinala siya ng robot sa isang hologram na nagpakilalang Cadmus, at ipinaliwanag nito kung bakit hindi pa siya maaaring lumabas sa mundo. Si Cadmus ang tumulong lumikha ng santuwaryong tinitirhan ni Eva. Ipinaliwanag niyang hindi naligtas ang ibabaw ng mundo, may sakit ang daigdig at kailangan nito ng panahon para gumaling nang wala ang mga tao. Maraming batang gaya ni Eva ang pinalaki sa ilalim ng lupa upang maging ligtas at handa sa hinaharap. Sinanay si Eva kung paano umakyat sa pader, magtanim, magluto, magkwenta, at marami pang iba. Ilang taon ang lumipas, at sa edad na 16, sinabi ng robot na panahon na para kuhanin niya ang pagsusulit na magpapas siya kung handa na siyang umalis sa santuwaryo. Kinakabahan si Eva ngunit may nangyaring hindi pa kailanman nangyari, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa isang ipinagbabawal na daan. Pinilit niyang buksan ito at sa kanyang paggalugad ay nakakita siya ng sulat na nagsasabing hanapin siya. Nakakita siya ng maliit na butas patungong ibabaw ngunit hindi siya kasya. Subalit napalitan ng tuwa ang kanyang lungkot nang makakita siya ng isang nilalang. Sumigaw siya para humingi ng tulong ngunit binaril siya ng nilalang, tumakbo pabalik si Eva sa santuwaryo habang hinahabol siya ng nilalang. Nakita ito ng robot at agad na nag-activate ng security protocols, ngunit hindi tinatabla ng bala o laser ang halimaw. Wala nang ibang paraan kaya pinagbuksan ng robot ng pintuan si Eva upang makatakas, habang nanatili siyang harapin ang nilalang. Sa wakas, nakalabas na si Eva sa ibabaw ng mundo. Tumakbo siya sa kagubatan ngunit nawalan ng malay. Pagmulat niya kinabukasan, natuklasan niyang ibang-iba ang mundo sa kanyang inaasahan. Hindi ito tulad ng mga holographic simulations na kinagisnan niya. Nakakasalamuhan niya ang maraming kakaibang hayop at halaman na hindi kayang kilalanin ng kanyang OMA device. Habang naghahanap ng pagkain, nakakita siya ng tao at tumakbo papalapit dito, ngunit nahuli siya ng isang dambuhalang halaman. Nasadyap siya ng taong tinakbuhan niya, na hindi pala tao kundi isang alien. Natakot siya sa una, ngunit nang alisin ng alien ang halaman sa kanyang paa at ininom ang tubig nito, napagtanto niyang wala itong masamang intensyon. Ipinakilala ang alien bilang Render. Sinubukan ni Eva makipag-usap at nagtanong kung may nakita itong ibang taong tulad niya, ngunit matapos uminom ay umalis na lang si Render, hindi siya pinansin. Nang paulit-ulit siyang nagsalita, tinakpan ni Render ang kanyang bibig. Nararamdaman pala nito ang presensya ng isang hunter beast. Nahuli sila ng halimaw gamit ang baril nito at isinabot patiwarik sa puno. Nakaisip si Eva ng paraan para makawala at sa kanyang gulat, nakita niya ang robot na ina sa kampo ng halimaw. Naroon din ang isang malaking behemoth na ang pangalan ay Otto, hindi ito nagsasalita ngunit nakakausap si Eva sa isipan. Nangakong magiging mabait ito kung palalayain siya ni Eva. Pinalaya ni Eva si Otto at nagsilbi itong pang-akit sa halimaw upang habulin ito sa gubat. Naging pagkakataon iyon upang palayain din ni Eva si Render. Bitbit ang walang malay na robot ina, hinanap nila ang daan palabas. Ngunit hinarang muli sila ng halimaw. Sakay sa likod ni Otto, tumakas silang tatlo. Naabot nila ang isang bangin at sa gulat ni Eva, lumipad si Otto para makatakas sa putok ng halimaw, pero hindi raw ito lumilipad, kundi gliding lamang. Hinanap ni Eva sa bag ni Render ang kahit anong makakatulong sa ina niya ngunit pinigilan siya ni Render. Sa halip, binigyan siya nito ng isang gum. Pagkanguya niya nito, naintindihan na niya ang wika ni Render. Binigay pala ito upang patahimikin siya dahil masyado siyang madaldal. Nagising ang robot ina ngunit agad nitong inatake si Render, inakalang kalaban nito. Ipinaliwanag ni Eva ang lahat.
Nakita ni Eva ang isang patch sa damit ni Render na sa tingin niya ay pagmamay-ari ng tao. Sinabi ni Render na nakuha niya ito mula sa isang tindahan sa bayan ng Lacey's. Nakipagkasundo si Eva, ibibigay niya ang OMAD device kapalit ng pagtulong ni Render na makarating sila sa Lacey's. Sa kanilang paglalakbay, nakarinig si Eva ng sigaw ng tulong sa kagubatan. Natagpuan niya ang isang baby sniper na naipit sa bitag. Binalaan siya ni Render na huwag itong lapitan dahil maaaring may ina ito sa paligid. Ngunit nilapitan pa rin ni Eva upang iligtas ito. Bigla na lamang dumating ang Hunter Beast kaya napilitan silang magtago. Nahuli nito ang baby sniper at lumipad palayo. Sa wakas, narating nila ang Lacey's, ang pinakamagandang lugar na nakita ni Eva sa buong planeta. Ayon kay Render, hindi sila tatanggapin dito dahil hindi sila mamamayan, ngunit may ginaganap na Spiderfish race, kaya hindi sila mapapansin. Binihisan sila ng kasuotan ng Lacey's para makihalubilo, habang si Otto ay naiwan sa labas. Natagpuan nila ang tindahan kung saan nakuha ni Render ang patch. Ang may-ari, si Coral, ay ayaw magsalita hanggat hindi siya binabayaran ng 500 shelleks. Wala silang pera kaya pinaalis sila ng tindero. Habang iniisip ni Eva kung paano makakakuha ng 500 shelleks, may isang mamamayan ng Lacey's na nagsabing pwede siyang tumaya sa Spiderfish race para kumita. Nagparehistro siya sa karera ngunit wala siyang mahalagang bagay na maipantay. Sa huli, tinaya niya ang robot ina niya. Kung matalo siya, wala na ang kanyang pera at ina. Sa kamalian, napili niya ang pinakamabagal na Spiderfish, kaya siguradong talo siya, ayon kay Render, nang magsimula ang karera. Ngunit nakahanap ng paraan si Eva para makipag-ugnayan dito gamit ang kanyang isipan upang hikayatin ito, at sa nakakagulat na pangyayari, nanalo ang kanyang Spiderfish sa karera. Ang pagkapanalo sa karera ay nangangahulugang panalo rin siya sa pastahan, kaya napanalunan ni Eva ang 500 shell at ibinalik ito sa kanya ng kanyang robot na ina. Ibinigay niya ang pera kay Rev Ender upang ingatan. Kinabukasan ng umaga, pupunta sila sa tindahan ni Kay Uncle upang bayaran siya para sa impormasyong kailangan ni Eva. Dumating ang gabi, at maaaring matagpuan sila anumang oras ng Hunter Beast. Kaya iminungkahi ng robot na humanap sila ng masisilungan. Alam ni Rev Ender ang isang lugar, dinala niya sila sa bahay ng kanyang kapatid na si Fisan, na may asawang si Hostia at 2 anak na tuwang-tuwang makita ang kanilang tiyo Rev Ender. Habang naglalaro ang mga bata, nahulog ang sombrero ni Eva, at doon napagtanto ng mga kamag-anak ni Rev Ender na siya ay isang tao. Ipinaliwanag ni Rev Ender kung paano niya natagpuan si Eva at tiniyak sa kanila na hindi siya mapanganib. Pagkatapos nilang maghapunan, nagpasya si Rev Ender na umalis muna sa gabi ngunit nangakong babalik kinabukasan ng umaga, iniiwan sina Eva at robot sa bahay. Sinabi ni Hostia kay Eva na unang beses pa lang niyang nakitang halos ngumiti si Rev Ender mula nang makasama siya. Dati siyang masayahin, ngunit lahat ay nagbago nang mawalan siya ng pamilya. Kinagabihan, ipinakita ng mga bata kay Eva ang silid na tutulugan niya. Ikinwento rin nila ang tungkol kay Darius, isang nilalang na maraming alam tungkol sa mga tao, at ipinakita kung saan ito nakatira. Hating gabi na ng palihim na lumabas si Eva at umakyat sa bahay ni Darius. Pagpasok niya, nakilala niya si Darius, isang salamangkero at tagapagturo, ngunit nagbibigay lamang siya ng mga kasagutan tungkol sa mga bagay na naganap na. Bago siya sumagot, kailangan munang magbigay ng alay. Humingi si Darius ng masasayang alaala ni Eva, na agad naman niyang ibinigay. Doon nagsimulang sumagot si Darius sa kanyang mga tanong tungkol sa kinaroroonan ng mga tao. Isinalaysay niya na ang planetang ito ay dating tinatawag na Earth. Ikinwento niya kung paano sila dumating sa Earth kasama ang kanilang hari na si Ojo, na naniwalang puno ng potensyal ang planeta. Ngunit inatake sila ng mga tao at halos lipulin silang lahat. Hindi pa doon natapos, sinira ng mga tao ang planeta at kasama nilang nalibing dito. Ang natitirang mga dayuhan ay nagpasyang muling buuin ang mundo at pinangalanan itong Orb Ona. Hindi makapaniwala si Eva na magagawa ito ng mga tao. Habang tinitingnan ni Darius ang masasayang alaala ni Eva, galit siyang nagulat nang matuklasang isa siyang tao, ang uri na siyang Samire sa kanila. Galit siyang pinaalis si Eva at tinawag siyang halimaw. Malungkot si Eva sa natuklasan tungkol sa kanyang lahi. Habang umiiyak, naalala niya ang patch na pinaniniwalaan niyang pag-aari ng tao at nagpasya siyang tukuyin kung saan ito nanggaling. Nakita niya si Rev Ender, ngunit nalaman niyang nagastos na nito ang kalahati ng perang para sana kay Kay Uncle bilang bayad para sa impormasyon. Ayaw nang tumulong ni Rev Ender at sinabi sa kanyang mag-isa na siyang magpatuloy. Kaya nagpunta si Eva kay Kay Uncle dala ang kalahating halaga.
Wala siyang nagawa kundi aminin na isa siyang tao. Bilang kapalit, inialok niyang ipaliwanag ang gamit ng lahat ng kagamitang galing sa tao sa tindahan ni Kay Uncle kung sasabihin nito kung saan niya nakuha ang patch. Sinabi ni Kay Uncle na nakuha niya ito mula sa Solus, ang kabisera ng planetang ito. Iniabot niya ang kanyang kamay upang bigyan si Eva ng mapa patungo roon. Ngunit naipit ang binti ni Eva sa bitag ng Hunter Beast. Si Zin, isang tagapayo ng Reyna, ay nag-aalok ng malaking halaga sa sinumang makahuhuli sa tao. Kaya't nilagay ni Caruncle ang bitag upang mahuli si Eva at iabot ito kay Zin. Tinawag niya ang Hunter Beast na nagtatrabaho pala para kay Zin, papunta sa kanyang tindahan. Pero nakatakas si Eva mula sa bitag ni Caruncle at nagtago sa isang karwaheng may takip, dahilan para mawala ang bakas niya sa Beast. Bumalik si Eva sa robot ngunit nagtalo sila, dahil ayaw ng robot na pumunta siya sa Solus, ang lugar na nais puntahan ni Eva upang maghanap ng tao. Galit na iniwan ni Eva ang robot, at dahil wala na siyang ibang opsyon, nagpas siyang kusang loob na magpahuli sa Hunter Beast dahil papunta rin ito sa Solus. Nakaramdam ng guilt si Rev Ender nang makita niyang bihag si Eva sa lumilipad na sasakyan ng halimaw. Inihatid si Eva sa palasyo ng Solus at ibinigay kay Zin, ang tagapayo ng Reyna. Tinawag ni Zin si Reyna Ojo, na hindi komportableng makita si Eva dahil naniniwala ang mga alien na may kakayahan ng mga tao na tunawin ang utak. Iniutos niya sa mga higanteng gwardya na ikulong si Eva, habang inutusan si Zin ni Lorak na isailalim ito sa eksperimento. Nakatakas si Eva mula sa mga gwardya at tumakbo. Nakasalubong niya si Reyna Ojo, na muntik nang tawagin ang mga gwardya. Ngunit tinakot siya ni Eva na tutunawin niya ang kanyang utak, bagamat alam niyang hindi niya ito kayang gawin. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, napagtanto ni Queen Ojo na hindi masama si Eva gaya ng sinasabi tungkol sa mga tao, at naging magkaibigan sila. Dinala siya ng Reyna sa isang lihim na silid ng palasyo kung saan iniimbak ng kanyang yumaong ama, ang dating hari, ang mga sinaunang gamit ng tao. Mahal ng hari ang lahat ng bagay na gawa ng tao kaya't inipon niya ito. Ipinaliwanag ng Reyna na wala siyang kapangyarihan sa palasyo mula nang mamatay ang hari, napunta ang kapangyarihan kay Lorak hanggang siya'y makatapos sa kanyang pag-aaral. Bilang pagpapakita ng tiwala, dinala ni Queen Ojo si Eva sa isang silid kung saan itinatago ang isang sasakyang tinatawag niyang goldfish. Ipinagkaloob niya ito kay Eva upang gamitin sa paghahanap ng ibang tao. Ngunit biglang dumating sina Zin at Lorak. Iniutos ni Lorak na hulihin si Eva kahit nakiusap ang Reyna. Bilang isang siyentipiko, inutusan ni Lorak si Zin na pag-eksperimentuhan si Eva upang malaman kung paanong ang isang marupok na nilalang gaya ng tao ay nagawang duminahin ang Earth. Nakapagtago si Eva at nakatakas mula sa laboratorio ni Zin. Hinabol siya ng mga gwardya, ngunit dumating si Queen Ojo sakay ng goldfish upang iligtas siya. Sa tulong ni Eva, napagtanto ng Reyna na kailangan niyang harapin ang kanyang mga takot. Hinarap niya si Lorak at sinabing ibalik ang kanyang scepter, ang simbolo ng kapangyarihan, at bumaba sa trono. Nakita ng mga gwardya ang tapang ng batang Reyna at sinuportahan siya. Walang nagawa si Lorak kundi ibigay ang scepter. Ibinigay ng Reyna kay Eva ang lokasyon ng nasirang sibilisasyong tao sa kabila ng isang mapanganib na disyerto. Nagpaalam si Eva kay Queen Ojo at sinimulan ang kanyang paglalakbay. Sa daan, muling nagtagpo sina Eva, Robot, at Otto, na hindi siya matitiis. Nagpasya silang samahan siya. Sa daan ay nakita rin nila si Rev Ender, na nagpasya ring sumama. Tuwang-tuwa si Eva nang matano ang lungsod ng mga tao. May makitid na tulay na patungo sa lungsod, ngunit napakadelikado nitong tawirin dahil may lawan ng sulfuric acid sa ilalim nito. Ang alternatibong daan ay aabutin ng 5 araw, kaya't pinili nilang suungin ang tulay. Habang nasa gitna na sila ng tulay, napagtanto nilang sira na ang kabilang dulo. Ayon sa robot, wala silang tsansang mabuhay kung itutuloy nila. Ngunit habang halos nakakatawid na, tumigil ang makina at nahulog ang sasakyan sa sulfuric acid. Naipit ang grupo, walang daan pa sulong o paatros. Umiyak si Eva dahil kasalanan niya ito, ngunit sinabi ni Rev Ender na binago siya ni Eva. Dati siyang wasak matapos mawala ang kanyang pamilya, ngunit nagbago ang lahat mula nang makilala niya ito. Naalala nila na kayang mag-glide ni Otto. Naisip nilang gamitin siya upang makarating sa lungsod. Pero kailangan muna nilang umakyat sa mataas na bahagi ng tulay. Sa kabila ng panganib, alam nilang ang mga dakilang bagay ay may kaakibat na panganib. Sa hirap at ginhawa, nagtagumpay silang umakyat. Pagkatapos, sumakay silang lahat sa likod ni Otto at ginlide sila papasok sa lungsod.
Tuwang-tuwa si Eva habang tumatakbo, hinahanap ang iba pang tao. Ngunit ang tumambad sa kanya ay puro libingan at mga patay na katawan. Umiyak siya nang marealize niyang siya na lang ang natitirang tao sa mundo. Biglang dumating ang Hunter Beast at inatake si Eva. Ngunit pinrotektahan siya nina Otto, Robot, at Rev Ender. Sinabihan nila si Eva na tumakas at mabuhay. Natalo at natrap ng halimaw ang kanyang mga kasama, at muling tinugi si Eva. Lumabas na si Lorak pala ang nagpadala ng halimaw upang patayin siya. Nahuli si Eva, ngunit nasaksak niya ang halimaw sa braso at nakuha ang armas nito. Ginamit niya ito upang itaboy ang halimaw. Ngunit hindi ito namatay. Tinangkang barilin si Eva, ngunit dumating si Robot at ginamit ang katawan niya upang salagin ang bala. Biglang dumating ang Sun Sniper Baby na tinulungan ni Eva sa kagubatan, at hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang buong pamilya, pati ang ina, na siyang tumapos sa halimaw sa ilang segundo. Umiyak si Eva habang namamaalam si Robot. Pagkatapos, lumapag ang isang airship at lumabas ang isang tao, si Cadmus, na nagsabing narito siya upang dalhin si Eva sa kanyang tunay na tahanan. Ipinakilala ng tao ang sarili niya bilang Cadmus at sinabi niyang narito siya upang dalhin si Eva sa lugar kung saan naghihintay ang kanyang magandang kinabukasan, sa lungsod ng New Attica. Ngunit sa pagkadismaya niya, napagtanto niyang hologram lang ang nagsasalita. May isa pang tao na lumabas mula sa spaceship at nakipag-usap kay Eva. Inisip ni Eva na baka hologram din ito, pero nang hawakan niya ang katawan nito at napagtanto niyang totoong tao ito, napasigaw siya sa sobrang tuwa. Sinabi ni Ronder, ang kaibigan ni Eva na isang alien, na hindi siya nagtitiwala sa lalaki at iminungkahi na isabit ito patiwarik. Nagulat ang batang lalaki na tao nang malaman niyang naiintindihan ni Eva ang mga alien. Ipinakilala ni Eva ang mga kaibigan niyang sina Ronder at Otto, habang ipinakilala naman ng lalaking tao ang sarili niya bilang Haley. Lumabas ang isang matandang lalaki mula sa spaceship at namangha kung paanong nabuhay si Eva sa labas ng mag-isa. Tumakbo si Eva upang yakapin ito sa sobrang tuwa, dahil siya ang pangalawang taong nakita niya. Ipinakilala ng matanda ang sarili niya bilang Vanpa at sinabing mahaba pa ang biyahe nila kaya dapat pumasok na sila sa spaceship kasama ang kanyang mga kaibigan kung nais nilang makarating. Hindi pa kailanman naging ganito kasaya si Eva sa buong buhay niya. Habang si Eva ay dinadala patungo sa ibang mga tao sa New Attica, tinanong ni Haley kung bakit nakatayo lang si Ronder at nakatingin sa kanya na nakatupi ang mga kamay. Ngumiti si Eva at sinabing medyo protective lang talaga si Ronder. Dumaan sila sa bundok at sa wakas ay narating nila ang New Attica. Inihatid si Eva at ang kanyang mga kaibigan doon upang makilala ang ibang mga tao habang umalis na sina Haley at Vanpa para sa iba pa nilang gawain. Pumasok si Eva sa lungsod at halos mamatay na sa sobrang tuwa dahil sa ganda ng syudad at sa dami ng taong nandoon. Dumating ang isang gondola upang isakay siya papasok ng lungsod, ngunit napansin niyang hindi sumunod ang kanyang mga kaibigan. Sinabi nila kay Eva na hanggang doon na lang sila. Sinubukan siyang kumbansihin ni Eva na sumama, ngunit ipinaunawa nila sa kanya na ito ay landas na kailangan niyang tahakin ng mag-isa. Hindi sila kabilang dito, ito ang kanyang mga tao at ito ang kanyang tahanan. Umiiyak siyang yamakap ng pamamaalam sa kanila at sumakay ng gondola na naghatid sa kanya palayo. Ipinakita ni Miko, isang nagsasalitang laruan, kay Eva ang lungsod at ipinaliwanag ang kasaysayan kung paano ito nilikha ni Cadmus, na ngayon ay tinitirhan ng mahigit 2 milyong tao. Pagkababa ng gondola kay Eva, dumating si Cadmus upang batiin siya. Pinuri niya si Eva sa kanyang katatagan at sa pagkakabuhay sa ibabaw, at nangakong sasagutin ang lahat ng kanyang tanong. Ipinakilala niya ang kanyang mga anak na sina Jen at Nova, at inutusan silang ipasyal si Eva. Sinabi nila kay Eva na maraming nakakatuwang bagay sa lugar na iyon, may Infinity Zoo, Imaginarium Aquarium, Zero Gravity Yoga, at Kaboom Chess. Ipinakita ni Jen ang damit niyang nagbabago ng kulay batay sa emosyon, at sinabi ni Eva na gusto rin niya ng ganoon. Dinala nila siya sa isang tech wardrobe kung saan makikita sa screen ang iba't ibang klase ng damit na pwedeng pagpilian. Pinili ni Eva ang isang vestida na may sombrero at naging dilaw ang kulay nito, na ibig sabihin ay gutom siya. Dinala siya ni Nova at Jen sa isang restaurant at pinakain ng pagkaing tinatawag na Pels. Bago pa man siya mapigilan, isinubo na niya ito at nagtawanan ang lahat. Ipinaliwanag nila na dapat itong isprayan muna bago kainin at ipinakita sa kanya kung paano ito gawin. Lumapit ang ilang bata kay Eva dahil hindi pa sila nakakakita ng taong galing sa ibabaw.
Tinambakan siya ng tanong kung paano siya nabuhay sa labas ng lambak at kung ano ang kinakain niya roon. Naasiwa si Eva at nagtanong kina Jen at Nova kung may lugar bang mas tahimik. Dinala nila siya sa isang kagubatan. Ngumiti si Eva at sinabing ito ang eksaktong kailangan niya. Ngunit biglang lumabas ang isang nilalang na parang gagamba at agad itong binaril ni Nova. Sa pagkadismaya ni Eva, hindi pala totoong gubat iyon, isa lamang itong laro. Tinuruan nila si Eva kung paano ito laruin. May hawak siyang blaster na pwedeng gamitin para magpakawalan ng sonic discs at magsilbing panangga. Nagsimula sila sa unang round ng laro, kung saan kailangang patayin ang lahat ng nilalang sa loob ng 2 minuto at makasakay sa retriever ship. Habang nagpapaputok sina Jen at Nova sa mga hayop na pawang hologram lang, hindi makaramdam ng saya si Eva, kahit larong pambata lang ito. Pagkatapos ng laro, nagkunwari siyang nag-enjoy at sinabing gusto niyang mapag-isa muna. Tumanggap siya ng holo call mula kay Cadmus, at nagsinungaling siya na gusto niya ang lugar. Inutusan siya ni Cadmus kung saan siya matutulog. Pagdating niya, nakita niya si Mother, at agad niya itong niyakap, pero sa kanyang pagkadismaya, hindi pala ito ang robot na ina na nagpalaki sa kanya. Hindi rin siya gaanong pinapansin ng robot, di tulad ng tunay niyang robot na ina. Habang nakahiga siya sa kama, may narinig siyang ingay mula sa bintana. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang taong kahawig niya, ngunit mas matanda. Tumalon ang tao sa isang talon, at nang sundan siya ni Eva, nagulat siya nang makita ang isang santuaryo sa likod nito. May mga taong naroon at sinabi sa kanya na hindi siya dapat nandoon. Ngunit sinabi ng babaeng kamukha niya na ayos lang dahil siya mismo ang nag-anyaya kay Eva. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang Eva 8 at inihayag na sa parehong santuaryo rin siya ipinanganak, kaya sila magkamukha. Ang ibang tao roon ay ipinanganak din sa mga santuaryo, ngunit sa iba't ibang henerasyon. Ipinakilala ni Eva 8 ang kanyang munting pamilya, si Violet na isang botanist, si Kai na computer wizard, at si Xander. Ipinahayag nila na nananatili sila sa santuaryong iyon dahil nais nilang maging malaya. Ang mga tao sa New Attica ay ipinalit ang kanilang kalayaan para sa kaginhawaan, isang kaginhawaan na ginawa ni Cadmus upang bulagin sila sa katotohanan. Pagkatapos kumain, dumating ang isang robot mula kay Cadmus para sabihing huli na si Eva ng 1 oras sa kanyang pulong sa mga siyentipiko. Nagpasya si Walo na sumama kay Eva, dahil itinuturing na niya itong kapatid at hindi siya nagtitiwala kay Cadmus dahil sa hindi pa alam na dahilan. Habang tinatawagan ni Cadmus ang kanyang mga siyentipiko, narinig ni Eva ang tinig ni Otto at Ronder, mga kaibigang alien niya, na nagsasalita sa kanyang isipan. Sinabi nilang bihag sila at hindi mabuti si Cadmus. Nang dumating si Cadmus, palihim na umalis si Eva gamit ang paumanhing may sakit si Eva 8. Sinabi ni Walo na alam niya kung saan maaaring ikinulong ni Cadmus ang kanyang mga kaibigang alien, sa isang maze ng tunnels. Umaasa silang matutulungan sila ni Violet sa pamamagitan ng mapa. Kinausap ni Walo ang kanyang pamilya at sinabihan silang lumikas. Kinuha niya ang mapa kay Violet na magdadala sa kanila sa kinaroroonan ni Otto at Ronder. Dinala sila ng mapa sa laboratorio ni Cadmus kung saan nakita nila ang maraming kakaibang robot na lumalabas. Pumasok sina Eva at Walo sa lab at nakita si Otto na nakatali sa isang tube. Natrap si Walo sa labas habang si Eva ay kasama si Otto. Sinabi ni Otto na sinaktan siya ni Cadmus pero mas grabe ang ginawa nila kay Ronder. Tinanong ni Eva kung ano ang magagawa niya at sinabi ni Ronder na dalhin siya pauwi sa Fonace. Biglang dumating ang isang robot sa lab kaya nagtago si Eva. Ang robot ay nagsimulang i-transport ang mga kaibigan ni Eva at ibang bihag na alien papunta kay Cadmus. Dinala ang mga bihag sa isang lihim na silid kung saan tinawag ni Cadmus ang kanyang mga board members para sa isang pulong. Sinabi niyang ang pag-uusap nila ay dapat manatiling lihim. Nagtago si Eva at nagdesisyong i-record ang lahat. Ibinunyag ni Cadmus na sa loob ng 1 buwan, mauubusan ng pagkain ang New Attica, milyon ang mamamatay, at maaaring ito na ang katapusan ng sangkatauhan. Natuklasan ni Eva na pinanatili ni Cadmus at ng kanyang board members ang kolonya sa New Attica gamit ang enerhiya mula sa core ng Earth sa pamamagitan ng thermal vent para sa mga vertical farms. Ngunit ang kanilang biome ay unti-unting nasisire dahil sa hindi matukoy na pathogen. Nanganganib na silang mavisak, ngunit sinabi ni Cadmus na may solusyon siya. Gumawa siya ng mga battery ng patrol units na tinatawag na autoritons, upang pigilan ang kaguluhan. Ngunit ang pinakamahalaga, mayroon siyang plano upang mailigtas ang kolonya. Ipinakita niya sa board ang mga alien na nahuli niya.
Ayon sa kanya, may makapangyarihang pinanggagalingan ng enerhiya ang mga alien, isang enerhiya na nagbibigay ng bagong buhay, bagong species, at panibagong sigla sa kalikasan. Ayon sa kanyang pag-aaral, ang enerhiyang ito ay may kakayahang iligtas ang New Attica. Sa wakas, natagpuan na raw niya ang compass patungo rito, isang tao na kayang makipag-ugnayan sa mga alien gamit ang telepathy. Ang taong ito ay si Eva. Alam pala ni Cadmus na pinapanood siya ni Eva. Hinarap siya ni Eva at sinabing hinding-hindi siya tutulong. Tumakbo siya papunta kay Rhonder, pero wala na itong malay. Sinabi ni Cadmus na ginawa lang niya ang kinakailangan para mailigtas ang kanilang lahi. Mula sa impormasyong nakuha niya kay Rhonder sa pamamagitan ng pagpapahirap, at sa kakayahan ni Eva, matutunton niya ang pinagkukunan ng enerhiya at muling mailigtas ang sangkatauhan. Ngunit itinulak siya ni Eva at mabilis na pinalaya sina Otto at Rhonder. Sa pagtakas, nakasalubong nila si Violet na tumulong sa kanila. Plano ni Violet na ilabas si Eva mula sa New Attica habang hinahabol sila ng mga battery ni Cadmus. Dumating si Aid sakay ng gondola para iligtas sila. Dinala sila ni Violet sa Tiver Town, ang tanging daan palabas ng New Attica. Sinundan sila ng isang battery sa tunnel, kaya sinabi ni Aid kay Eva na magpatuloy habang siya ang haarang. Gumamit siya ng bakal para salagin ang battery at nahati ito sa dalawa. Nakaligtas si Aid at Eva at nakasama sina Vanpa at Hailey. Humiling si Eva na dalhin siya sa kagubatang alien na tinatawag na Phonace, kung saan maaaring magamot si Rhonder ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang problema ay nakasara na ang gate palabas ng New Attica, inilock ito ni Cadmus. Nagpa siya si Vanpa na tumalon pababa at manual na buksan ang gate, ngunit nahuli siya ng mga battery kapalit ng kanilang pagtakas. Sa wakas ay nakatakas sila palabas ng New Attica, ngunit pinaandar ni Cadmus ang isang higanteng robot na hugis gagamba upang habulin sila. Sinabi ni Eva kay Walo na gumagawa si Cadmus ng mga war machines, nakita niya ang isang warehouse na pawn ng mga ganoong robot. Nakatakas sila mula sa higanteng robot, pero naubusan ng gasolina ang kanilang spaceship. Wala na silang ibang pagpipilian kundi lumapag sa isang lugar na tinatawag na The Wasteland. Ngunit patuloy pa ring hinahanap sila ng robot. Nakakita sila ng pag-alaga-alang puno at nagpasya silang gamitin ito bilang taguan mula sa robot. May ilang mga alien na lumabas mula sa puno para salakayin sila. Si Aid ay umatake agad, ngunit pinigilan siya ni Eva at sinabing hayaan siyang makipag-usap. Sinabi ng mga alien na ang fauna ay isang araw lang ang layo, ngunit kailangang dumaan sa itim na hangin. Binalaan nila si Eva na iyon din ang teritoryo ng isang napakapanganib na halimaw na si Dawaso at pinayuhan siyang huwag lumapit sa mga buto. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at pumasok sa itim na hangin. Nakakita sila ng daan na may mga kalansay at nagdesisyong dumaan doon upang gamitin bilang panangga sa bagyo. Ngunit bigla na lang naalala ni Eva ang babala ng mga alien na iwasan ang mga buto. Nakahanap sila ng kuwebo at doon nawalan ng bakas ang halimaw. Gustong kausapin ni Eva ang halimaw dahil kung magtatago sila ng matagal, maaaring mamatay si Rhonder sa kanyang mga sugat. Ngunit tumanggi si Aid at sinabing napakapanganib nito para kay Eva. Ikinuwento niya kung paanong nawala ang kanyang kapatid dahil sa halimaw at hindi niya kayang mawalan pa muli. Sinabi ni Rhonder kay Eva na dumating na ang oras niya at dapat na siyang iwanan dahil pabigat na siya sa kanila. Tumanggi si Eva at sinabing makakahanap siya ng paraan. Pagdating ng hating gabi, nagising si Eva at nakita si Rhonder na naglalakad papunta sa halimaw. Plano ni Rhonder na ayalay ang sarili para makaligtas ang kanyang mga kaibigan. Habang nagtatalo sila, sinubukan ni Eva na kausapin ang halimaw gamit ang telepatiya. Sinabi niyang hindi sila kaaway at kaibigan sila. Lumabas ang halimaw at napagtanto ni Eva na pinuprotektahan lang nito ang kanyang mga magiging anak. Tiniyak niya sa halimaw na wala silang balak manakit, may sakit lang ang kaibigan niya at gusto niyang pauwiin ito. Ngunit bigla na lamang sinubukan ng halimaw na patayin si Eva gamit ang buntot nito. Mabilis namang dumating si Aid at sinaksak ang halimaw sa tiyan. Sinabi ni Aid na hindi nito pinuprotektahan ang anak kundi plano nitong ipakain si Eva sa mga iyon. May mga nilalang talagang hindi maaaring kausapin. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa bayan ni Rhonder, ang fauna. Ang lahi ni Rhonder ay tinatawag na Cerulins. Sumigaw si Eva, humihingi ng tulong dahil emergency ito. Ngunit pinayuhan sila ng mga gwardya ng fauna na umalis dahil hindi sila tumutulong sa mga tao. Sinabi ni Eva na hindi siya ang nangangailangan ng tulong kundi si Rhonder, na kapwa nila lahi. Ngunit sinabi ng pinuno na hindi na tinatanggap ng fauna si Rhonder.
Ikinuwento ni Ronder kay Eva na may gamot sa Fauna na maaaring makapagpagaling sa kanya. Gustong kausapin muli ni Eva ang pinuno pero tumutol si 8. Sinabi niyang kapag may nangyari kay Eva, wala na siyang matitirang pamilya. Siya at si Hailey ay naghanap ng panggatong at iniwan kay Eva ang pagbabantay sa mga kaibigan nila. Ngunit hindi kayang hayaang mamatay ni Eva si Ronder kaya nagpasya siyang pumasok sa Fauna ng palihim. Nagbihis si Eva na parang isa sa mga Cerulin at nakapasok. Itinuro sa kanya ang lugar kung saan nandoon ang gamot. Nang makapasok siya sa gusali, nahirapan man siya, nahanap niya ang gamot sa isang garapon. Ngunit may nakakita sa kanya at pinatunog ang isang tambuli bilang babala. Napalibutan siya ng mga gwardya ng Fauna. Dumating ang hepe ng nayon na si Anti-Keys upang alamin ang nangyari. Tinanong niya si Eva kung bakit niya ninakaw ang gamot. Ipinagtapat ni Eva na para iyon kay Ronder. Nagulat ang mga Cerulin nang makita si Ronder at nalaman na anak pala siya ng hepe. Nakiusap si Eva na may sakit si Ronder at mamamatay kung hindi magagamot. Ngunit sinabi ni Anti-Keys na iyon ang kapalaran ni Ronder. Ipinatapon sila sa desyerto. Sumagot si Eva at hinamon siya kaya nagpa siya ang pinuno na sumailalim sila sa pagsubok ng katotohanan. Sinabi niyang kailangan nilang kunin ang Kowa upang simulan ang proseso. Ipinagtapat ni Ronder na ang Kowa ay nasa mga ulap. May isang Cerulin na tumulong kay Eva sa kagubatan upang hanapin ang Kowa, kung hindi ay wala siyang pag-asang matagpuan ito. Ipinaliwanag niya na ang Kowa ay isang ibon ng paghahayag. Ang Cerulin ay ipinakilalang si Azura. Tumunog siya ng tambuli at may dumating na lumilipad na balyena. Sumakay sila at dinala sila nito sa ulap. Tinanong ni Eva kung saan nila makikita ang Kowa. Ipinaliwanag ni Azura na ito ay kusang lumalapit, tulad ng katotohanan. Minsan ay nasa harapan mo na pero hindi mo pa rin nakikita. Habang sinusunod ni Eva ang utos na huminga ng malalim, biglang lumitaw ang Kowa. Gagamitin ito ng pinuno upang husgahan si Ronder. Kapag pumasok ang ibon ng katotohanan sa bibig ng isang tao, ang lalabas lamang ay purong katotohanan. Pumasok ang ibon sa bibig ng pinuno at ikinwento niya kung paanong pinagtaksilan sila ni Ronder sa panahon ng pangangailangan. Panahon ng migrasyon noon nang dumaan ang malakas na hangin sa nayon nila. Marami ang nawala ng mahal sa buhay. Ngunit ayon sa paniniwala ng mga Cerulin, dapat ay sama-sama sila palagi. Si Ronder ang kanilang tagagabay sa paglalakbay, ngunit iniwan sila nito. Ipinagtapat ni Ronder ang kanyang panig na nawalan siya ng asawa at anak sa hangin at hindi niya kinaya ang sakit kaya siya umalis. Pumasok din ang ibon sa bibig ni Eva at sinabi niyang si Ronder ay parang ama sa kanya. Ngayon ay kailangan siya ni Ronder bilang isang ama, kaya nakiusap siyang iligtas ito. Naantig ang pinuno sa kanyang mga salita at iniutos sa kanyang mga tauhan na iligtas ang anak niya. Kinabukasan, nagdiwang ang buong nayon sa pagbabalik ni Ronder. Ngunit umalis si 8, malungkot, at sinabi niyang nasaktan siya nang tawagin niyang pamilya si Ronder. Nagsimula ang kasayahan, sumasayaw ang lahat at nagtatapon ng mga bulaklak sa paligid ng nayon. Ngunit naputol ang kasiyahan nang makita nila ang mga makinang pandigma ng tao na papalapit. Agad naglikas ang mga tao. Nakita ito ni 8 mula sa malayo at bumalik sa nayon upang tulungan si Eva. Inatake ng mga war machine ang mga taga-nayon. Upang iligtas sila, inakay ni Eva palayo ang mga makina mula sa Cerulins. Dumating si Cadmus na may dambuhalang spaceship at dinakip sina Eva at 8. Gusto niyang gamitin si Eva upang mahanap ang source na makapagliligtas sa lungsod ng Attica. Nakalabas si Eva sa spaceship ni Cadmus at narinig niya ang boses ng source na tinatawag siya. Sinundan niya ito at natagpuan ang puso nito, ngunit bigla siyang bumagsak at namatay. At doon nagtapos ang Season 2. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.